Hi everyone! Gagala na naman tayo. Syempre kasama ang mga bata, ang aking husband, pati ang aking biyanan. Saan ang punta natin? Dito sa Cherry Avenue Farm sa Niagara Falls. Weekday nang pumunta kami dito kaya we were expecting na kukonti lang ang tao but we were disappointed kasi ang dami pa rin tao. Grabe. Pang-apat na beses na namin punta dito since nang dumating ako dito sa Canada. Pagdating nyo dito is bibili muna kayo ng mga basket. Now, depende yon sa dami ng tao na papasok sa farm. Kung marami kayo, mas malaki yung basket na pwede nyong bilhin. Paalala lang na nag-check na sila ngayon ng bag because there are some people na hindi pa sila makontento sa pagkain ng cherry habang namimitas ay naglalagay pa sila ng cherry sa loob ng bag nila. So kung ayaw mong ma-check yung bag mo, iwan mo na lang yung bag mo sa loob ng sasakyan. Okay? Bago kayo makapunta dun sa area na pagpipikan nyo ng cherry, sasakay muna tayo ng wagon, hila-hila ng tractor, at of course, ito yung part na gusto ni Jacob. Mga 3 minutes lang yung layo nung area nung pagpipikan nyo from the entrance nung mismong farm. At buti na lang ay hindi kami nahirapan kay Jacob dahil minsan gusto niya na magstay pa dun sa wagon kaysa bumaba. Yung area na pagpipikan namin actually is first time namin na makapunta doon. Yung the first 3 na year na napuntahan namin is paulit-ulit dun sa area na yon. But this time, iba yung area na pinagpikan namin ng mga cherries. I was actually surprised na napakalaki pala talaga ng area ng Cherry Avenue Farms. Kung may maliit na bata nga pala kayong daladala at kailangan nyo ng stroller, hindi problema yon kasi madali nyo maisasakay sa wagon. Finally, nag-start na rin mag-pick ng cherry itong si Jacob kasi nung una, pinupulot lang niya doon sa ground yung mga cherries na nakikita niya. Buti na lang at namimitas siya pero hindi niya kinakain. Walang time limit ang pag-stay nyo doon sa farm. So kung may daladala kayong mga food, pwede naman kayo mag-set ng picnic area sa ilalim ng puno ng mga cherries. Pero meron talaga mga picnic table doon malapit sa may parking lot. Kung hindi ka maarte, bago mo ilagay sa basket yung cherry na napick mo, pwede mo naman siyang tikman. Yun nga lang, kailangan mo lang punasan ng konti dun sa damit mo yung cherry, titikman mo, at pagka matamis yung cherry, then pwede ka na maglagay sa basket mo. Kung hindi matamis yung cherry na napitas mo from one tree, pwede ka naman pumunta sa iba pang trees doon. At actually, ang dami-dami nilang cherry trees. Tapos meron silang iilan na sour cherries kung gusto mo naman ng maasim talaga. Sa pagpitas namin, so half nung basket na daladala namin is like ready ng kainin and then the other half is like it would take like 1 or 2 or maybe 3 or 4 days more para mahinog pa yung cherry. Actually, napagod din talaga ako sa pamimitas ng cherry dahil sa dami ng pagpipilian mo at dami ng puno na pupuntahan mo para matikman mo lang silang lahat is nakakapagod talaga at ang init pa at that time. Kung mapapansin nyo dito sa area na to, wala halos tao dito, no? Kasi lumayo talaga kami doon sa maraming tao. Salitan kami ng asawa ko sa pagpitas ng cherry kasi kailangan ng isang tao na magbabantay kay Jacob. Kung hindi, tatakbo at tatakbo to kung saan saan. Kaya dito, napagod na si Jacob, naupo na lang kami sa damuhan habang yung tatay niya at yung kuya niya namimitas ng cherry. Ayan, napuno na namin yung basket kaya time to go back na doon sa mismong main entrance nung farm. Ayan, si Jacob napagod ng husto kaya nagpakarga na sa tatay niya. Pagbalik namin dun sa mismong parking lot, of course, nag-picture-picture muna din kami. Yan yung bahay nung may-ari nung farm. Tapos makikita ninyo marami din mga puno doon na iba pa. Tapos meron din silang malinis na washroom para sa mga visitors nila. And then habang naglalakad ako, nakakita ako ng mulberry trees na meron ng bunga. Yes, finally, matitikman ko na rin sa wakas yung mulberry o mulberry.
Kaya yan, namitas lang ako and then tinikman ko, masarap pala siya. Kaya pitas-pitas lang ako dyan and then kinakain ko na, wala nang hugas-hugas. Marami ding mga mulberry na nasa ground, so I guess hinahayaan lang ng may-ari to. And iilan lang naman din siya, mga 5 or 6 na trees yung nandyan sa may harap ng bahay nila. It took us 3 hours nga pala bago kami nakauwi instead na 1.5 hour dahil sobrang traffic sa 401. Rush hour na kasi nung pauwi kami. O siya, sige na, salamat sa panonood. Sa susunod ulit, saan ang punta? Abangan!